Attorney, una po sa lahat, kailan po ba ang budget hearing ng OVP? We received the invitations for September 12 sa House of Representatives and then September 15 sa Senado. That's Yes, Attorney. Friday in the coming week and then the following Monday. Attorney, the proposed spending plan for 2026 is 902.8 million. Tumaas ito ng 21% compared to the 744 million last year. Noong nakaraang taon, tinapyasan po ang budget ng OVP. Ngayong taon po ba, ano ang inaasahan ninyong mangyari? Yung mga programs na inalis nila this year, hindi na din natin binalik doon sa proposal. But the Department of Budget and Management, thankfully, approved some increases in some of the major programs naman. So medyo lumaki ng konti from 2025 to 2026. Meron tayong, like you mentioned, it's around 21%. Meron kasing mga programa na kailangan talaga na tinaasan naman nila. Speaking of these programs, ano po ba ang mga pangunahing programa ng OVP na kailangang mapaglaanan ng magandang pondo? Yes, we have mga flagship projects ni Vice President Duterte. We have the Magnegosyo Taday. Nag-request din tayo dyan ng dagdag sana, pero okay na din. And then, ang tinaas na budget natin is for the Pagbabago Campaign. Ito naman yung 1 million learners and 1 million trees. So, 1 million na puno yung tinatanim natin, di ba, na kinokompleto. And then the bags na pinapamigay natin containing school supplies, dental kits, and other necessities for children. And then doon sa disaster operations natin, we have the Disaster Operations Center that assists yung mga nabibiktima ng mga sakuna natin. So meron din siyang dinagdag, meron ding na increase na pondo for this project. Attorney, bukas ba si VP Sara sa tinatawag na realignment ng proposed budget? Sakaling bawasan ng Kongreso ang panukalang pondo? Wag naman sana, kasi hindi naman na malaki talaga yung pondo ng Office of the Vice President. But kung sakaling kakailanganin natin mag-realign, pwede naman following legal procedures and then the procedures also of the Commission on Audit. Kasi kahit pwede mong i-realign, you still have to follow the guidelines and the rules ng realignment. But of course, we're ready, we're open to do that if necessary. Sakaling mabawasan po ang budget for 2026, maapektuhan ba nito yung mga proyekto ng OVP? The Office of the Vice President simply lives with what we have. So kung anong budget yung ibibigay nila, kakayanin pa rin natin because itong mga the flagship projects ng OVP, kailangan talaga ng tao. So we'll find a way kung sakaling babawasan nila, pero sana hindi na. Yes, yung almost 903 million natin, and yan na yun talagang kailangan sa sana hindi na nila bawasan. Right. Attorney, sabi ng iba, ang pondo ng OVP ay di hamak na, napakalaki compared to the other agencies ng pamahalaan. Ano ang tugon nyo dito? Well, the Office of the Vice President is the second highest office in the land because of the position, hindi ba? So, comparatively, hindi siya malaki because it's not even 1 billion compared to the other executive agencies. So, we disagree kung sinasabi nila na napakalaki. In fact, napakaliit po, if I have to say, napakaliit ng budget. Makakadalo po ba ang Vice Presidente sa deliberasyon ng panukalang pondo? I still have no confirmation on that one, but it's assured for everybody to hear that the Office of the Vice President is ready to defend its proposed budget. Actually, recommended na yun ng DBM and recommended na ng DBM sa Congress. So sana ito na yun na hindi na nila bawasan. We're ready to defend it anytime. Oo, ayon nga po sa statement ng OVP, si VP Sara ay handang-handa na ipagtanggol ang kanyang 2026 budget sa Kongreso. Pero nakadepende daw ito sa kanyang schedule. Maaari po ba natin linawin, Attorney, kung gaano kahanda ang ating Vice Presidente at anong plano kung sakaling hindi siya makakadalo?
Oh, meron naman kasing designated people for this, the ones who are assigned. So the team, in case wala si VP Sara, the team will be led by the undersecretary. And then we have the assistant secretary, yung head ng ating finance, head ng HR, and head ng plans and programs. Mhm. So really lahat nakabasta na kami to defend our budget on September 12 and September 15. Attorney, ang ilan daw sa panukalang pondo ng OVP ay duplikasyon na lamang ng ilang programa ng iba pang ahensya ng pamahalaan o wala sa mandato ng OVP. Paano masisiguro ni VP Sara Duterte ang transparency sa paggamit ng pondo? Yeah, on transparency, unahin ko yung transparency, Anha. Mhm. We have received for the last 3 consecutive years, the unmodified, unqualified audit opinion issued by the Commission on Audit. So, ibig sabihin, fair lahat ng presentation natin, maayos yung pagpresenta ng documents on the financial transactions. Pero if you say that it's a duplication, I mean, what we do in OVP is a duplication of the functions of other agencies. Probably, merong mga kapareho because we all aim for public service. We all aim, di ba, for social service to the people. So, Mhm. merong mga kapareho, but ours is actually an augmentation or a complementation of the functions na ng ibang executive offices. Like our disaster operations, meron, yes, we have the National Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi ba? So, Mhm. meron talaga. Pero yung sa OVP, we try to reach as many people as possible in the farthest locations as possible at yung mga pinaka hindi na napupuntahan ordinarily or hindi na naaabot dahil actually it's a risk rin yung mga pinupuntahan natin na pinakadulo ng mga probinsya para makatulong tayo sa kanila, those who are affected by the disasters that were happening now. Ano naman, attorney, ang tugon ni VP Sara sa mga kritisismo at aligasyon ng underutilization at overspending sa mga nakalipas na taon? Underutilization, hindi siya, hindi siya underutilization, but of course, the Office of the Vice President is being very, very careful. Mm. Prudence lang, we just exercise prudence in spending. So wala siyang underutilization, wala ring overspending because how can you overspend kung sobrang liit na nga nung pondo, di ba? So wala siyang overspending. Mhm. Pinipilit ng OVP na ubusin lahat ng pondo by the end of the year, but of course, with the exercise of prudence and proper caution. Attorney, tungkol naman sa mga nangyayaring investigasyon kaugnay sa anomalya sa flood control. Ang sabi po ni VP Sara, too little too late na daw para sa Pangulo. Tinawag niya rin itong sarsuela. Bakit ito po ang pananaw ng ating Vice Presidente? I think, Anne, it's best to ask the Vice President that question. But the thing is, ang OVP kasi, we're focused on the job that we have. Mm. May naman tayong programa na kailangan talaga pagtuunan ng pansin. So yung mga external, mga issues outside the Office of the Vice President, si Vice President Duterte na lang ang sasagot. Nabanggit din ni VP Sara yung korupsyon sa Education Department at sinabi po niya na nabanggit na niya ito sa Pangulo ngunit hindi ito natugunan. Is the Vice President still planning to pursue this? Let's ask the Vice President Anne that question kasi like I said, I speak for the Office of the Vice President. So internal functions and activities lang yung i-discuss na. Bago po tayo magtapos, attorney, kailan po ba ang 90th anniversary ng OVP at ano po ang mga nakalinya ninyong aktibidad sa araw na yon? Yes, we're actually excited, preparing, planning all programs and activities leading to November 15 because the 90th day from the 1935 when we first became a republic, nagkaroon tayo ng vice president. So, leading to that, we're already preparing for it and we intend to feature yung mga previous vice presidents natin in Philippine history. Si Vice President Duterte is the 15th Vice President of the Republic of the Philippines. So
imagine yung 14 na vice presidents before her, kung ano yung contributions nila, the legacies that they left with us, yun yung gusto nating i-highlight para malaman din ng tao kung gaano kahalaga ang opisina ng pangalawang Pangulo. All right, Attorney, happy anniversary po sa Office of the Vice President and thank you so much for your time. Attorney Ruth Castelo, ang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Yes, thank you, Anne. Salamat po sa inyong lahat.